Ngayong araw, napag-isipan kong pumunta dito sa bukid at naglinis. Kaya nga ayan, kinuha ko na yung kalaykay at nagsimulang maglinis. Supposed to be ako ay dapat na nag-work. I'm a virtual assistant and almost 2 weeks na kaming walang internet. So, imbes na maburiyo ako sa bahay, so nagpunta ako dito sa bukid para linis, tanggalin yung mga dumi, mga kahoy na nakakalat, at magpausok. Well, nakakapag-work naman ako at yun yung tuwing umaga, naka-data lang ako, naka-hotspot. So, every morning malakas yung internet. Kaya, at some point, nakakapag-work din naman ako, hindi nga lang mabilis. Dahil social media, more on content creation and lead generation ng aking task as a virtual assistant. And I just wanted to take this as an opportunity to slow down. Yes, slow down. So for me, it's very important and I wanted to share how is God working in my life right now. So sa dami ng nangyayari, sa dami ng confusions, it's like na nakakalimutan ko nang i-enjoy yung buhay. Katulad nito mga batang to na masayang naglalaro, walang iniisip. So minsan nakaka-refresh din na panoodin lang sila at makisama sa tawanan nila. It's just amazing kung paano ba talaga kumilos ang Diyos sa atin. So, lately, I realized na kahit ang daming struggles, kahit out of focus ako, talagang nandyan pa rin yung presence ng Lord at hindi siya nagkukulang. Kumbaga, laging on fire yung kanyang mga blessings and yung grace niya is sufficient or enough para sa pang-araw-araw. So, as a virtual assistant, hindi naman ako yung nag-earn ng sobra-sobra. Just enough to pay the bills, to buy foods, and bayaran yung kung ano man yung dapat bayaran. So, this reminds me of gaano kalaki yung blessings ni Lord, kung gaano kaganda yung kanyang creations, at kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Lagi nating makikita yung bagsik ng kanyang biyaya at yung lingas ng kanyang mga pagpapala. Again, I encourage everyone na huwag natin patayin yung pananampalataya natin sa Diyos. Bagkus pag-alabin natin ito, pagsikapan natin na mas makilala natin ang Panginoon. Because after all, kapag hinayaan natin mamatay yung apoy, yung pananampalataya natin sa Kanya, we will never realize how blessed and grateful we are sa buhay natin. So there are so many blessings and isa rin yun sa mga realizations ko that when we focus on the blessings, even if my struggles, there's always rainbow, ika nga. And yung grace ni Lord, yung biyaya niya is lagi yung sapat kahit sa anumang panahon. Para sa lahat na in the same situation, if you're struggling right now, I pray na makahanap kayo ng oras, pagkakataon na mag-slow down, magmuni-muni at isurrender ang buhay sa ating Diyos. Tandaan natin na kahit anumang sitwasyon, kasama natin ang Diyos. And I hope this video gives you encouragement. Thank you for watching.